Let us all rise for the opening prayer to be led by Sir Robert Kalimag Lasiste. Iyuko natin ang ating mga ulo. Panginoon po naming Diyos, salamat po ng marami sa iyo. Inihatid mo kaming mapayapa sa dakong ito upang minsan pang tugunan namin ang aming mga sagutin sa iyong napakadakila mong pangalan. Mula sa aming mga puso, nag-aandog po kami ng maraming pasasalamat sa iyo sapagkat naririto pa kami at malalakas. Taglay pa namin ang aming hiram na buhay at lakas, maging ang karapatang maglingkod sa iyong banal na pangalan. Ngayong umaga, magpapaksang usap ang iyong mga anak. Tulungan mo po ang bawat isa sa amin. Ipagkaloob mo po sa amin ang katalinuhan, maging ang maliksing pangunawa upang maipatupad namin ang aming mga sagutin sa iyong napakadakila mo pang pangalan. Pakiusap din namin sa iyong banal na harapan, o aming Diyos. Ikaw na po ang bahala sa iyong mga anak, maging ang nangunguna sa aming bayan, maging ang kanilang mga katuwang ama, upang mapangunahan kami sa bayang ito sa kapurihan ng iyong banal na pangalan. Ibabakod mo rin po ang kapayapaan sa dakong ito upang makapagbigay kami ng kalwalhatian sa iyong banal na pangalan. Patawad po sa nagawang mga pagkukulang at pagkakasala. Ang lahat ng ito'y hinihiling po namin sa pangalan ni Jesus na aming dakilang tagapagligtas. Amen. Maupo na po tayo. First of all, naimbag na bigat ka na tayo amin. Maraming salamat po sa pagpunta po ng ating MSWDO, Ma'am Sherry Respicio po sa ating hearing po ngayong araw regarding to our inquiry into the benefits of senior citizens in the municipality of Reyna Mercedes. Referred to us by our municipal vice mayor. Ito po ang proposition po ng ating municipal vice mayor, Attorney Jeril Harold Respicio. Siyempre, may we ask our committee secretary to acknowledge our source speakers, guests, today's hearing. You are recognized, Honorable Salvador Apostol III. Thank you, Mr. Chair. Present in today's hearing is the Committee Chair on Social Services, Honorable Banjo Dun, and the members, yours truly, and Honorable Arnold Barangan. Our resource person is the Municipal Social Welfare and Development Officer, Ms. Cheryl Respicio, and other members of the Sanggunian, Honorable Esteban, Honorable Kutaran, Honorable Bawa, Honorable Galabay, and Honorable Kuntapay. Also is the ex-official member of the Committee, the Honorable Vice Mayor Attorney. Chair, we also have invited the President of the Federation of Senior Citizens Affairs, Mrs. Emma Quisido, and likewise the President of the Office of the Senior Citizens Affairs, of prior commitment. Ms. Kabawatan is scheduled for second anti-rabies today, Mr. Chair. Thank you, Honorable Salvador Apostol III. At siyempre, mapagpalang umaga, nimbag na bigat, akastang umma, kada tayo amin. Kami po ay taos-pusong nagpapasalamat at nagagalak na makasalamuha po ang ating mga minamahal na senior citizen po dito sa bayan ng Reyna Mercedes. Ang inyong karunungan, karanasan at walang sawang pagtatrabaho para sa ating bayan at komunidad ay tunay na inspirasyon sa atin lahat. Kami po ay nagpapasalamat sa inyong mga kontribusyon at patuloy na pagbibigay ng pagmamahal, respeto at suporta. Salamat po sa tuloy-tuloy na pagtulong sa paghubog ng ating lipunan. Naway patuloy kayong pagpalain ng ating Panginoon at bigyan ng mahabang buhay, magandang kalusugan at kasiyahan. Sana po sa ating pong hearing ngayong araw
tayo pa po ay lalong maliwanagan sa lahat ng inquiry regarding po sa benepisyo po ng ating mahal na mga senior citizens dito sa bayan ng Reyna Mercedes. Para po sa kaalaman ng lahat, dito po sa bayan ng Reyna Mercedes, meron po tayong 3,125 senior citizens at ang 1,454 po ay social pensioner po. And the rest, GSIS, etc. po. Muli po, mapagpalang umaga, makastang naimbag na bigat kada tuyo amin, God bless, and syempre, we love you all, our senior citizens of Reyna Mercedes. Syempre, una po, ating pong pakinggan ang ating unang resource person, ang ating masipag, magaling na Municipal Social Welfare Officer po natin. Walang iba, si Ma'am Cheryl Apostol Respicio. You are recognized, Ma'am. Good morning po sa ating lahat. Thank you very much, Mr. Chair. Sa ating butihing Municipal Vice Mayor, Attorney Harold Respicio, good morning po. At sa lahat po ng FB members na nandito ngayon, magandang umaga sa mga nanonood sa ating FB Live, mga idukong Mercedenians na lolo, lilang at lilong sa bayan ng Reyna Mercedes. Magandang umaga po sa ating lahat. Nais ko lang po paalam sa lahat kung ano po ang meron sa ating opisina. Isa po ang ating programang Elderly Welfare Program na kung saan meron din po tayong focal person, si Ms. Fatima L. Modales, na siya po ang nag-aasikaso sa ating mga senior citizen na napupunta po sa ating opisina. As per record available po natin, ay nag-umpisa po ang ating social pension noong 2014. Meron po tayong beneficiaries na 726. Every year, nadadagdagan po ang ating beneficiaries. At noong 2022 po to 2024, meron po tayong 1,453. Ngayong taon lamang po ay meron tayong nadagdag na isa. Kaya meron po tayong 1,454. Meron po din po tayong tinatawag na waitlisted, 166. May mga filed grievances po tayo na nasuri na rin at nabisita ng ating focal person. Sa ating 93 filed grievances po ay meron na po tayong nakitang 78 potential beneficiaries na siya din po ang ating isusumite sa ating regional office para dumaan po sa verification and matching po. At pagka ito po ay dumaan na ng verification and matching, ibababa po sa atin at magiging waitlisted, possible for replacement, na pagka nadagdagan ng ating slot o beneficiary, sila na po yung next. So, pansamantala, yan lang po ang aking masasabi tungkol po sa isang program po natin dito ng national government na pinapatupad ng bayan ng Reyna Mercedes ang ating social pension program. Thank you po, Ma'am Cheryl Respicio. We hear also the insights of our ang ating kuya sa konseho, aking kuya, ang aking laging nilalapitan pag may problema, nagtatanong, Kuya Tons, paano to? Our Honorable Salvador Apostol III po. Maraming salamat, Mr. Chair. Okay. Alam ko the table will be open later on for discussion, and we encourage everyone's participation to ask questions or whatever clarifications na gusto po natin maklarify sa opisina ng MSWDO. Meanwhile, sige pa, pasadahan muna natin. Thank you so much, Ms. Cheryl Respicio, for giving us an update regarding po yung ating programa on elderly under your office, MSWDO. I was about to ask questions pero yung iba nasagot naman na as to the update. Going back dito sa ating total number of of senior citizens in the municipality kung saan we have more than 3,000, and out of 3,000 we only have 1,454 social pension beneficiaries. Nasabi mo na in 2014 nag-umpisa tayong mag-enroll ng mga social pensioners.
nag-umpisa tayo sa 726. Going back in 2014 kung saan nakapag-enroll tayo ng 726, anong proseso ang ginawa po ng opisina ng MSWD para po ma-identify yung 726 social pension beneficiaries noong 2014? Based po sa ating guidelines po na pinababa at Republic Act 9994 na meron nga pong monthly stipend at meron pong ibinaba ang ating department kung ano po yung mga pamantayan o criteria po ng ating mga possible social pensioners. So, as per guidelines po natin, meron po tayong 4 na sinusundan po. Una, kabilang po sila sa indigent. Pangalawa, wala po silang tinatanggap na pension mula sa SSS, GSIS, or PVAW. Pangatlo, wala pong regular na source of income. Pang-apat, walang regular support from families po or relatives. At kung paano po tayo nag-arrive doon, so meron po tayong mga application, may walk-in po tayo, meron din pong mga endorsed by the senior citizen president po, na kung saan sila po yung dumaan po sa assessment at nakitang qualified, sila po yung ating mga sinabit po sa regional office. Okay, yung sinubmit po natin sa regional office was nabilang ay hindi 726. More than 726. Yes po. However, upon validation amount, potential beneficiaries pa lang po kasi ang beneficiary ng social pension. Ang mga sinasabit po nating mga listahan sa DSWD Regional Field Office ay walang garantiya na papapasok sa social pension. Kaya tinatawag natin silang potential beneficiaries. So, dito po sa 726, sa tansya mo, Ms. Cheryl, ilan yung siya na trim down into 7? Ngayon, ang meron na po tayo yung actual siya, pero yung nasubmit, that was 2014 pa po. Pero siguro, magpo-provide na lang din po ako ng data kung how many kung provided. Pero for sure po, nagsasubmit po tayo doon at binababa po yung mga qualified after po ng verify po sa taas. Iniisip ko lang kasi, Ms. Cheryl, kung halimbawa nakapag-submit tayo ng around 1,000 potential beneficiaries sa Regional Field Office and it turns out na 726 lang ang na-validate. Iniisip ko kasi kung paano nagreklamo yung mga hindi nakuha. Ganun ba nangyari? Nagreklamo ba sila? Or lumapit sa opisina, tinanong bakit hindi sila na-qualify? Marami po. Marami pong pumupunta sa office natin. Yun po yung tinatawag natin mga nag-file po ng grievance na pakiramdam nila ay ang program-related po yun na hindi sila nakontento or dissatisfaction po sila dun sa program kaya nagsasabi po sila or sinasabi, ni-air po nila ang kanilang saloobin patungkol po doon. Yung iba naman ay walk-in na lang talaga at nag-a-apply directly po. Okay. Nag-umpisa ang implementation ng social pension sa ating bayan ng Reyna Mercedes. Sabi mo nag-umpisa ng 726 noong 2014. But this is as per Republic Act 9994. Yung 9994 was ay naipasa. Republic Act 9994 ay naipasa noong 2010. Yes po. 2010. Bakit hindi siya na-implement kaagad right away, 2010, para naumpisa na sana ang pagbibigay ng benepisyo? Sa batas po kasi, nabanggit po doon na magkakaroon ng stipend. So automatic po, kung sino man ang mga concerned department po dyan, ay nagde-develop po sila ng program. Gumagawa po sila ng mga program doon. At nagkataon ang DSWD nga po, ang isa, na gumawa po ng program para dun sa batas na sinabing magkaroon ng stipend for indigent senior citizen. At yun nga po, hindi naman po kasi siya overnight na magawa po ang program natin. Meron po kasi tayong bureau sa DSWD po na kung saan sila po yung nagde-develop ng mga programs. Dumadaan din po yun sa pilot testing at yun nga pagkaano po, saka lang po siya na-i-implement. So sana maintindihan po natin yun na hindi po agad-agad, na meron po siyang program agad. May mga proseso din po kung paano ang gagawin ng concerned department para po doon.
Yung sa atin pong Republic Act 9994, kung saan naka-provide nga po doon na magbibigay ng social pension, stipend, now 500 monthly pension for indigent citizens. Kanina nasabi niyo po na at least 60 years old, must be sick, frail, or PWD. Pangalawa, no regular source of income, and not receiving sufficient support from family members. Not receiving support po. Support. Not receiving sufficient support from families mula sa ibang tao shall be considered as indigent senior citizens. In your experience po na merong nag-grievance, was there ever a time na ako, magre-reklamo ako, kinoconsider ako yung sarili ko as indigent, kaya pagpipilitan ko na kailangan mapasama ako sa social pension. Pero base sa inyong impression at saka sa inyong intake sheet, lumalabas talaga siya. Rapid. Na indigent sila, kahit na ang impression na ng opisina ay hindi. Gusto ko lang po linawin po yun. As per omnibus guidelines po natin na pinalabas po ng 2024, yung MC number 6 po, nabanggit po doon yung support from the family po to include yung mga families from abroad na nakapagbibigay po within the period of 6 months. So yung sinasabi niyong sufficient na ganun, so siguro ma-answer na po natin doon. Pagdating po dyan, yan po ang role ng social worker. So kami po talaga yung sumusuri, chinecheck po natin kung ano talaga ang kailangan po nila. Kung halimbawang nagpunta siya, nag-file ng grievance at sa tingin po namin ay di po siya talaga karapat-dapat na tumanggap, ito po ay binabanggit o sinusulat po namin sa kanila. At kung halimbawa hindi po sila kontento sa aming eksplanasyon, ay maaari naman po nilang i-akyat sa mas nakakataas po yung kanilang query. So basing social workers assessment po ay mananatili po yun. So kahit yun na po. Mr. Chair, how many more questions am I allowed to ask? Baka. Wala namang time limit. Just let me know kasi alam ko nag-uumpisa na. Kasi napakaganda ng interpolation nyo ni Ma'am Cheryl eh. Lalong naliliwanagan po yung mga senior citizen natin. Magsa-cite lang kasi, gusto ko lang mag-cite ng isang example kasi ito clamor talaga ito ng mga kababayan nating seniors. Lalo na po at nag-umpisa na tayo ng munisipyo on wheels, may mga lumalapit din seniors. At alam ko may desk ang MSWD to accommodate queries and grievances mula sa mga seniors sa ating munisipyo on wheels. May mga lumalapit kasi, for example, kinukumpara nila yung sarili nila sa ibang mga beneficiaries ng social pension na sige, sabihin na natin na indigent si senior citizen, pero meron siyang mga kamag-anak abroad and yet nakasama siya sa social pension compared to others na wala nga din siyang kamag-anak sa abroad, hindi pa rin siya nakuha. Yung may kamag-anak abroad na napasama sa social pension, paano ang naging paraan ng MSWD para ma-qualify siya as social pension? The fact na meron siyang kamag-anak abroad. Linawin po natin yung kamag-anak from abroad. Okay po. So, immediate family member, like anak. Okay. Actually po, pagka ang role po ng ating social worker, pumupunta po doon. Ngayon po, may mga nagdi-declare po sa atin na talagang totally hindi po nila sila binibigyan. And one of our paraan po para ma-justify po natin yun, ang ginagawa po natin ay nagpapa-issue po kami ng affidavit of non-support from children po na nandito. While yung mga nasa abroad po ay may access po yung mga iba, pinapa-confirm po namin. Okay lang yun sa mga anak ng senior citizen bilang anak na isang tumatanggap ng regular na income ay mag-produce ng isang affidavit of non-support sa magulang? Actually, may implication doon pagdating ng elderly abuse law. Yeah? Ano yun? Yes po. For example po,
As per family code po kasi natin, ang mga magulang ay dapat nilaalagaan ng mga anak. At pagtanda ng mga magulang, sila in return, sila din po dapat ang mga ngalaga. That's exactly the point. Kasi, However, dahil sa kanilang mga kondisyones, naintindihan po natin yan, na may kanya-kanyang family din po sila na sinusuportahan, so hindi lahat po nagbibigay. Yun po. meron din po mga instances dito sa ating bayan ng Reyna Mercedes na nagrereklamo. Sabihin na po natin, I will not mention name, pero isang teacher na inirereklamo na hindi kabilang ang kanyang magulang sa social pension. Teacher at kasama pa sa bahay. Ang At approach po sabi ng teacher, actually may sarili akong pamilya na paglalaanan ko ng earnings ko, na susuportahan ko, at hindi yung magulang. Is that acceptable? No po. Kasi part of the household, ano po si senior citizen. So ang aming pag-assess po ay hindi siya individual, kundi family approach po tayo. Kung saan po siya nakatira, siya po yung ina-assess natin. Dahil imposible naman na kumakain ng karne si teacher at si nanay na senior citizen ay hindi siya kumakain ng karne. So ibig sabihin, family, yung pag-assess po natin as a family po siya. Part of the family, part po kasi siya doon. Tama po? Yun po ba yung teacher? Yes. Opo. So automatic po, hindi siya qualified. Kasi nakikita natin ang family ay may kakayahan na suportahan po yung pangangailangan ng isang senior citizen. What about po sa case ng isang senior citizen living alone? For living alone po, actually marami po tayong mga living alone. At kung confirm po talaga na wala siyang permanenteng source of income, ang sinasabi kong permanenteng source of income po yan ay yung monthly. At wala din siyang regular support from family members, pasok po sila. Paano din po yung... Sorry, napakat. Okay. I will ask some more But questions sir, later. may I suggest yung mas magandang i-file po sa office natin yung mga queries po nila o reklamo para mabigyan po natin ng kasagutan at malaman po nila kung ano po talaga ang scope po ng program po natin. Alam ko po yung favorite line niyo, Ma'am Cheryl, na pagdating sa mga ganyang bagay ay Yes. huwag mahihiyang magtanong. Sige. Kaya hindi rin po ako nahihiyang magtanong ngayon, marami pa mamaya. And I will give chance to the other members na rin po muna para magtanong po ng ibang questions relative to this. Mr. Chair, Yes, you are recognized, Honorable Domingo Bawa Jr. good morning everybody. Good morning, Ma'am She, Karangan. So, yung bilang po ng beneficiary natin, ay total na member ng senior citizens sa ating bayan is 3,124. 125. Yes po. So, how about the rest? Yung tinatawag natin na potential beneficiaries yung iba. Yung mga natitira na yan na may tinatanggap at hindi na qualified dito sa programa na indigent, na senior citizen, magkano naman yung natatanggap na financial assistance dito sa bayan ng Reyna Mercedes? Parang mayroon yung natatanggap na senior citizen na binibigay ng LGU. May natanggap po sila yung 1,500 po. Yes. Pero saan galing yon? Galing sa pundo ng LGU. Okay. Maraming salamat. At may katanungan pa ako. Doon sa breakdown ng mga senior citizen na makaka-reach ng 100 years, isang century, hanggang ilang taon yung unang tatanggap doon sa national na programa, 80, 85, 90, or 100, magmula doon sa unang pagtanggap ng doon sa bracket, ilan po yung bilang ng taon yung unang magtanggap? So yan po yung, ang question niyo po ay tungkol dun sa ating octogenarian and centenarian. Yes. So actually, this year lang po tayo na nag-start dun sa ating octogenarian po, yung Expanded Senior Citizens Act po natin. For the record po, last year meron na po tayong 4 na centenarian po sa bayan ng Reyna Mercedes. 1 from Salukong, isa po sa Barangay Sinipil, and 2 po sa inyong barangay sa Barangay Villador po.
So, 4 na po ang ating centenarian po. Pagdating po sa ating octogenarian and nanogenarian po natin, and meron na po tayong first wave na nabayaran po ng ating National Commissions of Senior Citizens, ay meron po tayong nabigyan na 16. At yung second wave po natin, meron pong 17 to include yung ating centenarian. At nakapag-sumiti po ang ating focal person, meron po tayong, para sa fourth wave po natin, to cover yung January to September 30 po, meron po tayong 48. While yung ating 2024 beneficiaries, meron po tayong, wait lang po. Meron po tayong 58 na beneficiaries for 2024. So, yung ating milestone po kasi ay 80, 85, 90, 95, and 100. So, kung ang tanong niyo po kanina ay kung gaano, ganun po ba? So, antayin po nila na ma-reach po nila yung milestone po para mapasama po sila sa mabibigyan ng cash incentive. Sundon sa edad, ma'am, sir, na 80, 85, 90, yun ang maunang mabibigyan yung 80, parang may matatanggap sila sa national government. Yes po. And then 85, Yes po. pataas ng pataas yung 90, bibigay. 95, opo. Okay, salamat po. Mr. Chair, Yes. nauwi na rin lang tayo dun sa Centenarian Act. Alam ko, the government, national government is giving 100,000 pesos plus appreciation letter from the President and a plaque of recognition from the LGU. Maliban doon sa 100,000 pesos na binibigay natin kay Centenarian, may counterpart pa ba ang LGU sa pagbibigay ng incentive? Actually po, hindi lang po ang national government ang nagbibigay, meron din pong binibigay ang ating provincial government of Isabela. 100,000 din po yun. Plus sa LGU po, meron, yes po. Plus sa LGU po, meron po tayong binigay ng 20,000 po. Okay, so ibig sabihin yan, dun sa 100,000 na na-receive ni Centenarian from the national government, another 100,000 comes from the PGI. And 20 for And 20,000 from LGU po. LGU. Bago kasi lumabas yung sa ano natin, doon sa mga milestone incentives natin na 80, 85, nauna si Centenarian. Yes po. Ngayon po, yung mga makaka-receive ng milestone incentives, like I am 80 years old now, naka-receive ako ng, how much was it? 10,000? 10,000. 10,000. And once I reach the age of 90, I receive another 10,000. That's 20. Okay, and then hanggang makarating ako ng 100 years old. Yun on top of the milestone incentives, yun, no? Hindi siya yung iaawas sa ano. Okay. So on top of the incentives, milestone incentives will be yung total amount pa rin ng 100. Okay. Mr. Chair. Yes, you are recognized, Honorable Domingo Bautista. So, pinag-uusapan na rin yung mga centenarian, ano? Wala bang programa na yung 100 na makakakuha dun sa programa ng national government, provincial government at sa LGU, di may bibigay yung benefits ng isang senior citizen. Wala bang dagdag na makukuha yung senior citizen na every year na patanda ng patanda habang nabubuhay, ma'am Shet? Wala bang matatanggap ulit na programa coming from our national government, PGI and LGU? Sa ngayon po ay kung ano lang po yung ating mga guidelines o batas ang ating pinapatupad. Pero naniniwala po ako ng ating NCSC na bagong office lang po yan ay ginagawa po ang lahat. Ang aming director po ay very good po siya, si Ma'am Dulcinea po. Na alam po naman lahat po ng mga feedback or grievance po sa baba ay ine-elevate po nila doon upang maging basehan po nila sa pag-enhance ng mga programs po na pwedeng ibigay. Lahat po tayo ay yan pong ating dasal na sana madagdagan ang mga pondo para naman mas marami po sanang ma-accommodate. So antayin na lang po natin ang information or instruction po sa taas patungkol po dyan. Pero babanggitin ko na rin din po sa aming regional director po ang inyong katanungan para mapasama po sa kanilang mga pagpupulong or pagmimit po. So, natanong ko kasi yan. Alam ko naman kung pera ang pinag-uusapan.
Pag ang isang matanda, pag wala kang pera, pera ka sa mga anak na may kaya. So ngayon, kung may pera ka, nakapila sila sa buntot, sa likod at harapan mo. Ganun kasi yung nakikita ko yung 2 centenarian na nakakuha sa Villador eh. Nag-uunahan sila. So ngayon, kanya ko natanong yan, baka sakaling may programa na may dagdag, sigurado yung mga pamilya, lapit na naman pag may programa ganyan. Thank you. Thank you, Honorable Domingo Bawat Jr. You're recognized, Honorable Arnold Barang. Hello, Ma'am She. Ano lang, dagdag lang dun sa kay SB Tony Apostol III kanina. Kasi yung sa pag-identify po ng indigent senior citizen. Kasi 'di ba sabi ninyo kanina, pag yung senior kasama nung anak sa isang bahay, may trabaho. So hindi siya qualified as kasi nga kasama rin siya, part siya dun sa family, household, no. Paano po, ang tanong ko dito doon, Ma'am She, paano po yung kita talaga nung anak, kulang na kulang talaga? So, paano po ang nyo doon, Ma'am She? Sir, maaari po silang ma-assess as kabilang po sa indigent. Kasi example po kasi kanina ni Sir ay gainfully employed, teacher siya, pero pagdating po sa ganyan, sinusuri po namin mabuti. At kung kasama talaga sila sa mahihirap na pamilya, makukuha po si senior citizen. Yes po. Okay. Ma'am She, Yes, sir. Recognize Honorable Salvador Apostol. yung possibility din po doon sa bilang sa bilang ng mga senior citizens, social pension beneficiaries sa opisina. Alam ko nagbaba ang national government ng listahan ng madedelist tatanggalin. Kailan po ang huling pagkakataon na nagkaroon tayo ng delisting sa ating social pension beneficiaries natin? Ang delisting po natin ay wala po siyang schedule. Depende po yan. Bakit tayo nagde-delist? Number 1, pagka sila po ay namatay na, yun po isang rason kung bakit siya madidelis. Pangalawa, pagka po sila ay sumalungat o hindi na po siya pasok dun sa criteria po natin. So, nadidelis po sila doon. So, pagka meron po tayong na-delis, meron din pagkakataon na mag-replace po tayo. Ano yung instances na naging salungat na sila? Una, pagka sila po ay kinuha na ng kamag-anak. Okay. At Kala ko ma-assess na sinong po, kumuha. inalagaan na po ng kamag-anak na may kakayahan mag-alaga. Pangalawa, pagka sila po ay tumanggap na ng SSS, pension, pagka sila po ay may regular na pong pinagkakakitaan. So, yun po. May mga reklamo, Ma'am Sherry. Meron pa, sir. Pagka Okay. sila po ay nag-transfer na po ng tinitirahan. So, yun po yung pagkakataon na madedelis po sila. May mga reklamo kasi na general rule kasi ng 9994 na once you are a pensioner, be it mula sa private or sa gobyerno, ay hindi ka papasok talaga sa social pension. Ang isang nirereklamo halimbawa ng isang SSS pensioner ay masyadong maliit yung natatanggap nilang pension. Ganon din yun sa mga survivors na sobrang liit naman ng tinatanggap nila ay although tatawag pa rin siyang pension. Kaya pinagpipilitan nila na dapat mapabilang sila sa indigent social senior citizen. Subject for assessment pa rin po yan. Subject for assessment. May mga pagkakataon din ba, Ms. Cheryl, na ako ay social SSS beneficiary at hindi ko dineclare during your validation? Meron po. Actually, yung iba po kasi ay hindi po nila nabanggit. Ngunit ang ating central office ay may paraan po yan. Kaya nga po yung ating mga potential beneficiaries ay sinasabit po natin para dumaan po sa validation and cross-matching po. So, may bababa pong listahan, galing sa taas, makikita po kung sino yung mga, from the social pensioners po natin, kung sino po yung mga SSS pensioner. So, nangyayari na ako tumatanggap na ako ngayon ng social pension without you knowing na ako talaga ay SSS pensioner for quite some time na sige, nakarami na ako nang na-receive. Nade-detect din ba, nalalaman din ba yan ng central office? Yes po. Pagka nalaman ng central office at nirecommend na po sila na ma-delist
sa ating master list, binabalik ba yung mga natanggap? Hindi na. Hindi na po. Okay. Thank you, Honorable Salvador Apostol III. You are recognized, Honorable Hilaria Cutaran po. Mr. Chair, gusto ko lang pong tanungin si Ma'am Cheryl. Kasi, Ma'am, di ba nagdi-delete kayo? Paano po yung mga umaalis at naghahanap po, bubuhay po sa Manila, ganyan? Tatanggap po pa rin ba sila kahit wala sila rito? Dahil naghahanap buhay po siya doon, ibig sabihin po may regular source of income na po siya. Automatic po madidelis po yun. Okay. Thank you. Okay. Senior citizen. Any questions from the members po? Meron pa ba? So, we recognize our Municipal Vice Mayor, Attorney Jerry Harold Respicio po. Alright, good morning everyone. Good morning, Ma'am Cheryl. Good morning po. Opo, patuloy po ako nagpapasalamat sa inyo sa inyong continuous na pag-support sa ating mga hearing at sa inyong pagpunta dito, Madam. Maraming salamat po sa pagpapaliwanag niyo ngayong araw dahil marami pong mga na-explain na hindi talaga makakuha. Dahil yun talagang katotohanan at yun talaga yung required ng batas. Halimbawa, kapag may pension ka talaga, wala po talaga. Hindi ka talaga bibigyan. Kaya mahalaga po yung mga hearing na ito para tuloy-tuloy lang tayo nagpapaliwanag sa ating mga kababayan. Karamihan po yung kasi ng source ng unhappiness sa ating lipunan ay kapag hindi talaga nila naiintindihan yung requirement ng batas, kapag yung kapitbahay nila nakakuha ng pension, akala nila required rin, entitled rin sila sa pension, tapos kapag tapos meron silang government pension na nai-receive sa ibang agencies, ipipilit pa rin nila, siyempre hindi sila naging masaya, unhappy sila, but only because hindi nila naiintindihan. And obligasyon natin sa ating munisipyo, itong council na to at sa inyong office po na ipaliwanag sa ating mga kababayan para hindi na sila maging sad. At matanggap na nila yung katotohanan na hindi talaga sila makakatanggap. Kaya maraming salamat po, Madam Cheryl, sa patuloy ninyong pagpapaunlak sa mga hearing na ito. At least, continuous tayo na nagpapaliwanag and unti-unti na nagiging kalmado yung damdamin ng ating mga kababayan para hindi sila masyadong nagre-reklamo ng madalas at hindi rin nagiging source ng kanilang unhappiness yun. Especially sa ating mga senior citizen, mga matatanda na po sila. Alright, so maraming salamat po. Marami na po kayong naipaliwanag. Ilang mga items na lang po ang tatanungin ko. Dito po sa requirement ng regulation na binanggit nyo kanina, frail, sickly, or with disability, required po ba na frail sila, sickly, at may disability? Not necessary po. Kasi meron talaga meron mga indigent, pero actually maganda po ang kanilang pangangatawan. Alright. Okay po. Dito po sa requirement na may financial supports mula sa kanilang mga kamag-anak. So kahit mayaman yung kamag-anak niya, pero hindi nagbibigay, pwede pa rin siyang maipasok. Yes po, kasi kung yun po ang dineclare niya, yun po. Pero dun po sa ano natin within a period of 6 months. So I believe po na in a year, siguro nabibigyan ko sila, for example, tuwing Pasko, birthday, Valentine's Day, mukha namang ano po yun, may natatanggap within 6 months po. So kahit hindi regular, basta may natatanggap. Within 6 months po. Okay. Support from the Yung family. word po ng requirement ng regulation is regular source of income, compensation, or financial assistance. So I would assume yung qualification niya na regular attaches also sa requirement ng financial assistance, right? So you define, so pasok siya sa regular assistance kapag nakaka-receive siya ng Christmas gift, birthday gift? From relatives. In-assume ko po yun na hindi sila nakakalimutan ng mga pagkakataon na yan. So in a year, ibigyan po sila ng mga relatives po, ng mga family member po nila. Nagigets ko po yung period na sinasabi ninyo na within 6 months ay hindi nakaka-receive ng regular support from family. Ang wording po ng batas is regular support from family or relatives refers to the financial support provided by the family members or relatives to the senior citizen, including family members working abroad
by blood or affinity within the period of 6 months. So anytime within the period of 6 months may natanggap, hindi na po siya makakapasok sa ating social pension. Because we assume na meron po siyang regular support po from the family po. Paano po kapag Christmas lang yun tsaka birthday? Tulad ng sabi nyo kanina. So during our assessment po, lalabas po yun. Alam niyo po ang ating mga senior citizen ay palakwento po sila. Kahit hindi mo siya tinatanong, kusang lalabas po yun. Lalo kung maganda po yung pinapakita ng mga anak, nakikita po natin yun. So lumalabas po sa assessment natin yun, sir. Halimbawa po, isang senior citizen sabi niya, ang natanggap ko lang in the last 6 months was Christmas gift, Christmas pera. Siguro binigyan siya ng 5,000 ng anak niya. Tapos birthday na rin, isama natin. Hindi na ba siya makakapasok? Hindi na siya makakapasok sa ating social pension? So balik po tayo sa family po natin, family na kung saan kinabibilangan niya po, sir, ha. Kung halimbawa po yung sa family niya ay nakatira siya sa mas nangangailangan compared yung nasa abroad. So that's possible po na hindi na po siya kasi may regular na po siyang natatanggap. Pero mas sinusuri po nating mabuti, sir. Siyempre ang tinitingnan po natin yung well-being po always ng senior citizen. So tinitingnan po natin kung ano ang mas nakakabuti sa isang senior citizen para po ma-avail niya kung ano talaga yung programa na para sa kanya. So yun po ang natin, tinitingnan po natin mabuti kung ano yung well-being o yung welfare po ng isang senior citizen. So possible po yun, sir. I appreciate, ma'am, na kino-consider mo yung other factors. Pero in this particular instance, disregard the other factors. Halimbawa, wala na siyang ibang nakukuha. Pero may relative siya, naka-receive siya ng Christmas at birthday gift. Sabihin natin tigpa 5,000 within the last 6 months. On that basis alone, hindi na ba siya makakasama? Hindi na ba siya mapapasok? Disqualifying circumstance ba yun agad? Prior to that, sir, meron po tayong background po, yung kanyang previous. Kung ano po, kasi wag tayong mag-limit yung within 6 months po, kasi hindi natin alam kung ano nangyari yung previous year po siya. So, titinan din po natin yun, sir. Alright, halimbawa, in this particular instance, senior citizen, nakatira mag-isa sa bahay, other requirements, pasok siya, pero meron siyang anak sa ibang bansa. Consistently, in the past 5 years, binibigyan siya ng Christmas, 5,000 at binibigyan din siya ng birthday 5,000. Disqualifying circumstance ba yun? Kung sapat po yun para dun sa living alone po ay maari po. Pero kung sa tingin po natin ay yung bigay po sa kanya ay kulang para sa kanyang daily needs and medical requirement po ay maari po. Meron po bang specific na regulation aside from sa binanggit nyo kanina na Circular 6 na pinababasahin ng finding ng ganyan position or gusto nga rin na yan o yung madala yung practice ninyo na nakasulat na kapag regular na nakaka-receive ng Christmas and sa birthday, hindi po siya as regular? Meron ba ang specific guideline na sinusunod? Yung sa assessment lang po namin sa social worker po. Alright. Yan din may practice ng mga ibang bayan o practice nyo lang yan? Sa MC po, lahat may pinafalo natin. Pero ako po as social worker, I assume po na within 6 months, within a year, may mga nag-receive po sila. So kung halimbawa po ay nakakuha po sila na nasa file, yun po. Medyo may problema tayo sa assume. I-assume mo kaagad or base lang talaga sa factual findings? Ang facts of the case lang is ganito. In the past 5 years, nakaka-receive siya ng Christmas, nakaka-receive siya ng birthday, tigpa 5,000. Period. Other than that, qualified na siya. Pero nasa financial support lang yung question. Disqualified ba siya o hindi? I don't think kailangan ng pag-assume. Disqualified ba siya o hindi? Kung yung dalawang makakaroon lang yung sa within 6 months, Within 5 years consistently. Pero in the last 6 months, naka-receive siya. kung hindi po sapat yun, sir, ay hindi po yun pwedeng maging basehan. Kung hindi po sapat yun, sir, hindi po pwede. Kasi, remember po, yung daily po ng pangakailangan ng senior citizen ang tinitingnan natin dito and the medical requirements po nila. So, possible po na makakuha siya
Depende po sa amount kung magkano po. Pero kung hindi ko talaga sapat yun para sa mga kailangan ng senior citizen, ay maaari po makapasok po sa program. Yung keyword mo is hindi sapat. Meron bang requirement yung regulation na nagsasabi na sufficient or hindi sufficient? Meron bang specific provision na kasihan na ng hindi sapat or sapat para mag-deny? Para wala akong nababasa. As per guidelines ng financial, sa MCCs po, yun lang po yung nakalagay. Pero, all I'm saying, madam, is kapag titignan natin yung requirement na regular support from family or relatives, may specific definition yung regulation, right? It's number 14. Pero sabihin mo, may mga sinabi na kanina na nag-a-assure ka, napakamaganda, alright, pwede. And sabihin mo na sapat o hindi sapat, or sufficient o hindi sapat. Pero parang, pag pinapakinggan ko yung mga conditions na yun, parang additional requirements yun kung titignan mo kasi. Kasi kung titignan mo naman dito sa regular support from family or relatives, walang included na sufficient or not sufficient. Or wala rin included na meron kang group para mag-assume just because naka-receive ka ng dalawang allowance mula sa kapatanan mo sa ibang bansa within the last 6 months, i-assume mo na yung other set of circumstances. Kaya may medyo problematic kapag binibigatan natin yung requirements ng batas mas mabigat kaysa sa requirement mismo ng regulation. Kabasahin ko ulit yung definition ng regulation kasi I think doon tayo nagkakaroon. Regular support from family or relatives. So the keyword is regular. Refers to the financial support by family members or relatives within the period of 6 months. So ang condition lang doon is yung regularity. Hindi sufficiency at wala tayong discretion na mag-assume ng additional set of circumstances para i-assume yung welfare ng senior citizen. Ang sinasabi lang niya is whether or not regular. So halimbawa kapag meron lumapit sa inyo ng senior citizen more than 60 years old, walang pension, meron kamag-anak sa ibang bansa, in the last 10 years, binibigyan siya ng 5,000 birthday and Christmas. Sa ibang mga tanong ninyo, hindi na siya sumagot. Yun lang yung sinabi niyang sagot sa inyo. Ano ang gagawin natin sa senior citizen? Isasama ba natin siya sa listahan o hindi? ang listahan po yan sa social worker po. Kung sa tingin ko ay para sa ikabubuti ng senior citizen, ang magkasama sa social pension para matugunan ng kanyang pangangailangan ay isasama po natin sa service. Alright. Sorry to interrupt. Thank you so much. Pag sinabi ninyo na para sa akin, sa tingin ko po, para sa ikabubuti ng senior citizen, I appreciate na nag-exercise ka ng discretion mo. But for you to be able to exercise that kind of discretion, dapat base siya sa batas. Or base siya dapat sa regulation. Because as far as the regulation is concerned, as long as hindi siya nakaka-receive ng regular financial assistance, entitled siya. Walang space na ibigay yung regulation para mag-exercise ka ng regulation at sasabihin mo, sa tingin ko para sa welfare niya or hindi. Medyo, sa tingin nyo ano yung source or basis siya ng regulation para mag-exercise yung discretion na ito? Sa prinsipyo pa ng isang social worker na we always do yung welfare ng ating mga disadvantages. So sinasabi ni Madam kapag pasok siya more than 60 years old, without pension, without regular financial assistance, would you think na if in the past 10 years nakaka-receive siya ng 5,000 ng birthday, nakaka-receive siya ng 5,000 Christmas, nakaka-receive siya within the last 6 months ng dalawang allowance na mula sa anak niya from abroad. Pero would you say na hindi yun regular? Tama? Hindi siya regular source of income. Yes po, hindi siya regular po. So you're telling me na kahit more than 60 years old na siya, wala siyang pension at walang regular source of income, compensation, and financial assistance mula sa kanyang mga relatives. Despite na-meet niya lahat ng eligibility requirements na ito, na sabi ng memorandum circular, may